I will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, siraan ko. Kayang baguhin yung pagkatao mo, yung pag-iisip mo, yung konsensya mo, yung pananampalataya mo, kayang baguhin ng pera. Marinig pa lang yung cancer, puta, nag-iiyakan na yung mga kamag-anak mo. Okay ka naman eh. Tahimik ka lang. I mean, hindi naman tahimik gaya nila Lito Lapid sa kanila Mark. Kumbaga parang may... Hindi mabipigilan si Inday Sara Duterte! Issue na bayan! Ating pagsapan! What's up mga kayon? And welcome back! Pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue na bayan! Ating pagsapan! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa. Isa maganda umaga, hapon, gabi! Oh yeah! Pasok na mga suke, tuloy-tuloy lang ang usapan at balitaktakan dito sa issue ng bayan! Sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag, walang palusot. Huwag mawawalan ng pag-asa, kaya iboto natin BP Inday Sara! Usapan Joe Malone TV, issue ng bayan. Pasok mga suke, tuloy-tuloy lang ang laban natin. Issue ng bayan, Joe Malone TV. Hoy, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, ha? Totoo ang laban. Sa lahat ng mga nanonood, madaling araw ka man, umaga, hapon, tin-replay ka dyan. bayan, katotohanan Game! para sa bayan. Wah, anong... Nako, kung di lang ako masyashadowban eh. Nako, talaga. Magmumurahin natin yung mga yan, ha? Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, OFW ka man o dito sa Pilipinas, saan man sulok ng daigdig. Mega love shoutout sa inyo, ha? Paki-subscribe na lang mga kayon. Parang awa nyo na, paki-click na rin yung bell icon. Yan na lang po yung lambing ko sa inyo para marami yung subscriber natin. Kahit na konti yung views natin, pwede na din. Kahit walang kita. Paki-like and share yung video natin para sa algorithm ni YouTube para maintindihan niya na merong nagla-like at nire-recommend niya yung video natin sa mga iba pang nanonood. Okay? Sa description box natin mga kayon, meron dyan tito ng ina mo pagka gusto mo mag-food vlog. Gusto mo makapanood ng mga videos na light, nakakatawa, comedy, pagkain, yan. Tito ng ina mo, paki-subscribe. Kwento Terong Tito, yung podcast natin. We're talking about anything under the sun. Saka yung Joe Malone work travel natin. Yung mga travel natin. Alright, game! Nako, ewan ko ba. Okay, game. Para sa akin, ang sabi ni Congressman Kiko Barsaga, para sa akin, dapat talaga maging Senate President si Win Gatchalian. He is very close to Martin Romualdez and I strongly believe, I believe that he will do the Senate what Romualdez did in the Congress. Patay! Alam mo, Win, sana doon ka na lang sa kabila eh. Sa totoo lang, di ba? Okay ka naman eh. Tahimik ka lang. I mean, hindi naman tahimik gaya nila Lito Lapid sa kanila Mark. Kumbaga parang may, okay ka naman, good shot ka naman. Wala namang masyadong issue sa'yo. Napaganda mo naman ng Valenzuela. Naabutan ko to nung natira ako sa Valenzuela. Ang naabutan ko sa Valenzuela, si Mayor Bobit Carlos. So, naghahari yan. I mean, ilang termino na ni Bobit Carlos dyan. Ang tumalo lang sa kanya, ito, si Win Gatchalian. Okay naman to eh. Okay ka naman. Doon ka lang sa kabila. Huwag ka na dyan! Ay, wala namang alam yung mga yan. Diba? Baka madamay ka pa. Win, pakiusap ha. Para sa isang dating Valenzuela na bumoto sa'yo. Actually, dyan nga ako una nakarehistro eh. Sa Valenzuela eh. Okay? Nako, ewan ko ba.
Sana. Ito. Paying taxes feels like funding criminals. Lalo na yung mga OFW, pasensya na kayo, ha? Alam po, nagbabayad kayo ng tax, nagpapadala kayo ng remittance, may tax yun. Sakit. Di ba? Parang ganito yan eh. Para ka bang may tropa sa'yo, may tropa ka na addict, tapos sa'yo manghihingi, pero ikaw bigay ka ng bigay, tapos siya naman addict ng addict. Parang ganon. Ang difference lang, ito, kailangan mo magbayad talaga. Involuntary to, tax eh. Kailangan mo magbayad ng tax, yun nga lang, ang pinapalamon mo dyan, hindi lang addict, halo-halo na. May mayaman, merong ganit sa pera, hindi gaya na sa addict, sa tropa mo, pag nga nang hingi sa'yo, pwede mong tanggihan. Pagka may sobra ka, pwede mong pagbigyan. Kunyari, pwede naman pang yosi. Di ba? May mga tropa tayong ganun, tol. Pwede naman 2 piso, pambiling yosi. O, pagka namatay siya ng sakit sa baga, kasama ka doon. Gabi, nag-contribute ka doon. Pero pwede kang tumanggi. Dito, hindi ka makakatanggi. Not unless hindi ka magbabayad ng tax. Pag hindi ka nagbayad ng tax evasion yan. Kaso yan, kulong yan. Di ba? Hindi feels like funding criminal eh. Talagang ganun na. I'm sorry to say, but sorry, not sorry eh. Di ba? Talagang kayo naman din ang may kasalanan yan dahil kayo rin mismo nagpadama sa amin mga taxpayer niyan. Huwag ka ng beats, you know? Di ba? Grabe kayo. Nakakalungkot, no? Mas iniisip pa ng tao o ng taxpayer yung hospital bill nila kesa kung mabubuhay sila. Correct. I agree. And I strongly agree. Tama, mali. Di ba? I'm sure kayo din. Di ba? Ayaw nyo magpa-hospital kasi mas iniisip nyo yung bill kesa doon sa mga pwedeng prevention, sa mga future na pwedeng maging possible na maging sakit ninyo. Totoo. Di ba? Ano yung sinaikunento ko nung nakaraan? Di ba? Merong isang post na parang pagka meron kang cancer at gusto mo mabuhay, magpagamot ka sa Singapore. Pero sa Pilipinas, nako po. Marinig pa lang yung cancer, puta, nag-iiyakan na yung mga kamag-anak mo. Kay level 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan. Hindi ko yan pinagtatawanan na. Ang pinagtatawanan ko rito yung sitwasyon natin. Kasi nakakatawa naman na nakakainis talaga. Kung may pera, walang problema eh. Sino ba namang ayaw mabuhay, di ba? Kung may pera ka at kaya mong magpagamot sa Singapore, gaya ni Doc Willie Ong, okay, di ba? Walang problema doon. Let's do it, di ba? Pero kung wala kang pera, ordinaryong mamamayan ka lang, minsan nga yung middle class, naghihingahok pa eh, di ba? Kaysa sa mga mas mahirap talaga na walang choice, di ba? Kaya yung pandemic, puta, yung mga walang sila yung matatapang na lumabas. Nating tulos eh. Di ba? Hindi naman sa hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas kaya magpagamot sa Singapore. Yung iba dyan, pagka meron ng sakit, wala, tinatanggap na lang, bibilangan na lang. Sorry. Pero ganun eh. Ganun yung sitwasyon eh. Malas eh. Di ba? Parang ang buhay ng tao, parang ang buhay ng Pilipino, nakasalalay na lang doon sa pag-ikot ng roleta. 'Di ba? Ano kaya magiging sakit ko? Pero may prevention eh, 'di ba? Siyempre yung lifestyle ngayon, ibang-iba doon sa lifestyle natin dati. Yung mga lifestyle ng magulang natin, kaya medyo nabubuhay pa yan, mahaba pa yan ng mga 70 plus, 80 plus, kasi yung lifestyle na noon, hindi hamak na mas okay naman sa lifestyle ngayon. Noon kasi, tayong mga bata, 1980s, mga batang 80s, mga batang 90s, pagka gusto mo makatikim ng soft drinks o Royal True Orange, kailangan mo pang magkasakit para makatikim ng Royal, saka ng Sprite o kaya ng Gatorade. Di ba? Pagka nag-LBM ka, Gatorade ka. Pagka may sakit ka, Royal ka, at saka Skyflakes. Di ba? Bibilangin mo pa yung butas niya, tuwan-tuwa ka pa. Sa totoo lang, tuwan-tuwa ako noon. Pag nagkakasakit ako kasi makakatikim ako ng Royal. Pero ngayon, abot kamay na. Yung mga bata nga, nagso-soft drinks eh. So, ibig sabihin, yung lifestyle ngayon, swerte mo na pag umabot ka ng 50, 60, di ba? Pero yung mga 70, 80, 90, naku puta, bihirang-bihira na lang yan. Marami nga namamatay ngayon, yung iba nga athlete pa eh. Wala, ganun talaga. O, iba na yung life. Sino bang may kasalanan? Siyempre, tao din. O
Wala naman tayo ibang sinisisi rito. Siyempre, katawan natin yan eh. Responsibilidad natin yan. Pero siyempre, may parte pa rin yung environment natin dyan, tulad na lang ng plastic. Oh, yung mga paper cups, mga styro, dati naman wala naman masyado yan. Pero ngayon, ang dami na. Kasi nauuso na yung mga disposable eh. Di ba? Karamihan ng disposable ngayon, styro. Mas pinipili nila yung styro kaysa dun sa karton na recyclable. Di ba? O yan, ano mangyayari niyan? O, lahat ngayon, yung soft drinks, lahat matamis na, puta. Di ba? Wala. Siyempre, no choice ka pag nauuhaw na uhaw ka di ba? So, malaking parte, nakasalanan mo kasi pinipili mo pa rin yon. Pero, siyempre, may parte din naman yung gobyerno, yung ano dyan, yung nasa paligid mo. Ha? O, panoorin natin yung continuation ni Mike Defensor. Puta, matuwa ka dito. Grabe to, talaga. Kaya pala, na-impeach si BP Sara. Milyon-milyon, mali-maleta, folder na binibigay sa mga miyembro ng Kongreso para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Pera-pera lang, Testingin nyo. I'm sure yung iba dito alam na kung gaano ka-influence ang pera. Puta, kaya kang maging masama, kaya kang maging mabuti. Masama ka, mag-charity vlog ka, bubuti ka sa paningin ng iba. Mabuti ka, binayaran yung iba, sasama ka sa paningin nila. Totoo yan. Yan po ang ginawa nila. Tinanong ko, nung kay Laila de Lima, Yan. totoo ba na nakita nyo? Totoo, sir. Oh. Kasi pala, itong 18 Marine, Oh. pinagdi-deliver ng pera Oh. ni Saldico Yun. kay Martin Romualdez. Yan. Pupunta doon sa townhomes, sa Forbes Park. Puta. Sasabihin ni Martin, Oh. pengi ako na 20 na folder. Puta. Magdadala ng folder doon. Pera. Nakita nila pumasok si Laila de Lima. Ayun. Nakita nila pumapasok yung mga kasamahan sa Kongreso. Huli. Paglabas, May pera na. yung perang binalot nila, yun ang bit. Putang. Kaya sabi ko sa kanila, bakit hanggang ngayon, hindi nila imbestigahan ang mga sundalo? Dahil alam nilang totoo na tumatanggap sila ng maleta. Totoo na tumatanggap sila ng pera. Sasabit sila dun Sasabit. Kaya pala masipag to. If ever man na totoo nga yan, no? Kaya pala masipag to si De Lima. Nang ina, no? Alam mo, ang problema siguro na ito mga nito kung paano nila gagasasin yung pera. Habang yung karamihan ng Pilipino nagdo-double, triple job para lang makakuha. Alam mo sa may hirap, yung 100 pesos pinagpupuyatan pa. Totoo. Pero kayo, hindi 100 pesos. 100 million? 100 billion? Ay puta. Simple. Paano kanya kagagas? Kaya pala pagka nagre-relo tong mga to, nagbibihis tong mga to, ang mga bag na ito, ganun-ganun na lang, Kaya mga kasama, itong away sa Senado, hindi to away ng impeachment. Yes, naman. Alam nila na hindi nila kayang impeach Yan. si BP Inday Sara Duterte. Yan. Dadaanin nila sa pera. Alam nila na wala silang numero. Yes. Ang takot nila ay ang Blue Ribbon Committee Yan. hearing. Totoo. Ang takot nila ay Totoo. lumabas ang katotohanan. Yun. Ang takot nila sige. ay ituro kung sino ang nagnakaw sa kaban ng ating bayan. Yan. Turo nyo na. Kaya mga kasama, doon sa nagtatanong, sabi nila, ano ang reaksyon mo doon sa kaso nyo ng plunder Yan. ni Senador Marcoleta? Yan. Ano ang plunder? Non-bailable. Yan. Ang sagot ko sa kanila, tumatawa ko at natatawa ko dahil wala kayong kaso. At alam ko na takot lang kayo na maungkat ang totoong nagnakaw. Yan. Yung mga nagsasalita laban sa korupsyon, may kaso. Oh. Yung mga nagnakaw, yung nagplanda, Yan. yung kasama sa flood control, malaya, walang kaso. Pinoproteksyonan pa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Yun. Ang ina nyo, ha? Sino ang hindi magagalit? Alam niyo ho,
Ang may kaso sa flood control, 10. 10 lang. Ang kilala ko lang nga lang 5. Sino ba? Si Yusek Bernardo, naging state witness pa. Si Alcantara, naging state witness pa. Si Bryce Hernandez. Ang kilala ko lang sa senador, pinaila nila, Senador Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Senator Chis Escobar, puro kalaban nila. Di ba? Sino pa naalala nyo? Wala na. Sino pa? Si Bong Revilla. Kinasuhan nila. Doon sa kasong yun, 4. Si Bong Revilla, Alcantara, Bernardo, Bryce Hernandez. Yung 3, sweet witness. Si Revilla, nakakulong. 4 lang ang kasama doon. Wawa naman Si si Revilla pa, Revilla. Di ba? Ngayon nung nakita kami ni Senator Bato, bago siya Malis. pumunta ng Senado, pinagtatawanan siya. Ang sabi sa kanya, gumagawa siya ng kwento, takot siya. Nakita nyo nangyari. Hinabol talaga siya. Huhuliin siya. Sino may dala ng warrant? Gobyerno ba? Trillanes. Trillanes! No. Hindi gobyerno ang nagdala ng warrant. Di ba? Hindi natin alam kung totoo ang warrant. Tapos mabibit-bit sa Nung makita ko si ICC, Senator no? Bato, ang sabi ko kaagad, Senador, ang bilis mo palang tumakbo. Natural, Sabi puta. niya, Mike, ensayado ko. 6 months. Pero sabi ko, Senador, grabe pala. Ikukulong ka talaga nila. Yes, totoo. Dadaling ka sa ICC. Puta, touch move yun, tol. Touch move yun, mga kayon. Kung halimbawa na bit-bit si Senator Bato, nagpatinag siya, nakuha siya ng NBI, puta, nasa ICC na yan, puta. Susuka ka ng pera doon. Oo, babayad ka ng abogado mo. Siyempre, ipamasahe, madali, sasagutin na nila yan. Pero puta, yung abogado mo, puta, magkano gagastosin mo dyan, tol? Di ba? Sobrang ano yan. Pagka nadala yan sa ICC, wala nang balikan yan. Masisisi. Pwede ba silang ano? Ay, sorry, nagkamali kami. Sige, balik ka na. Nagawa nga nila kay Tatay Digong. Tingnan mo ano sinabi ni Director ng NBI, ni Matibag. Ano sabi niya? May post dyan. Ano sabi niya? Marami pa daw mga personalidad na kakasuhan galing sa ICC. Di ba? Puta, ginawa nyo namang ano yan. Ginawa nyo namang lisensya yan overuse yan. Lahat ng mga lalabas na personalidad na may ICC warrant, patay, kukunin. Sino-sino yung mga yan. Di ba? Kasama si Senator Bongo sa yan. ICC. Oo. At malamang, ipilit nilang isama si BP Inday Sara Duterte. Lahat, maniwala kayo. Bakit? Dahil takot sila Yes. na may kalaban. Dahil takot sila sa 2028, alam nila, hindi maihinto, hindi mabibigilan si Inday Sara Duterte Yes! na susunod na Pangulo ng Republika ng Tangina nyo! Pilipinas. Totoo yan. Sa sobrang ano nila kay BP Inday Sara, sa sobrang takot nila, yan ang ginagawa nila. Balik tayo mga kasama sa ating sitwasyon sa ngayon. Bakit ngayon kinakasuhan lahat? Yes, Dahil totoo. ayaw nila na may magsalita. Ayaw nila na may mag-question. Ayaw nila na may magalit. Totoo yan. Noong panahon ni Marcos Sr., kailangan isara ang Kongreso at Senado. Ngayon, nabili na nila ang Kongreso, nabili na nila ang Senado, pilit binibili ang Korte Suprema, kaya kailangan nilang ipahuli tayo na nandito. Papayag ba tayo? Lalaban ba tayo? Mga kasama, lahat tayo dito sigurado ako magkakaroon ng kaso. Iisa-isahin nila tayo. Hanggat Sabi gusto ko sa nila. mga kasamahan sa Lanao, pagka nagkaroon na ako ng unbailable at kinasuan na ako, nagkawaran, doon ako magtatago sa inyo. Paano? At bakit tayo pinapatigil? Hindi nila kaya. Dahil sa trilyon na ninakaw nila.
trilyong piso ang ninakaw na pondo Yes. sa Kongreso. Bawat proyekto bibilin mo. At si Saldico mismo nagsabi, 30% bawat proyekto. Laki na, ha? Malaki yun. Pag kumuha ka ng 1 bilyon, ibibigay mo kagad kay Saldico ang 300 million. Laki yun. Kaya po ang nangyari, 30%. ang sabi ni Saldico, yung 100 billion ni BBM, hindi lamang 2025, 2022, 2023, 2024, 100 billion. Pusa. Bukod pa sa delivery ng pera. Sarap! Anong sabi ng mga marino? Sir, tinanong ko, magkano ba ang delivery? Sir, minimum 500 million pesos. Sarap, puta. Kalahating bilyon. Minimum. Gano'n ang pinakamalaki? 4 billion pesos. Sarap. Kailan ang delivery ninyo? 3 times a Woo! week. 3 beses, 1 linggo ang delivery nila. Nung lumabas ang 18 Marines, ang sabi nila, sinungaling. Hindi totoo. Eh sabi nyo, si Saldico magnanakaw. Di ba? Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Eh bakit nagsalita yung mga bata ni Saldico? Etong delivery namin. Sabi nila, hindi totoo. Yan pong sinabi ni Gutesa at yung sinabi ng 18 Marines, sila mismo ang nagdadala ng pera. Sila mismo ang nagdidirekta ng pera. At ito po yung malungkot. Nung kinausap ko ang 18 Marines tungkol kay Pangulong Duterte, kinwento nila sa akin, pagdating ng airport, susunduin na nila ang commissioner ng ICC. Dadalhin sa hotel, may susi na bayad na nila. Dadalhin doon sa Raffles, sa bahay ni Saldico, doon sa Maidas, sa hotel ni Saldico. At dadalhin doon ang mga witness. Bit-bit ni Senador Trillanes. Ibinuo ang kaso 2023. Ibinuo ang kaso matapos ang eleksyon. Pinagplanuhan na ang Pangulong Duterte. Kaya po yan ang ginawa nila, kidnapping. Kinidnap ang Pangulo. Kinidnap ang isang Pilipino, isinurrender sa banyagang batas at banyagang korte. Matapos dun, anong sinunod? Si Inday Sara Duterte, impeach. Inatake na. Impeach. Inatake na si BP Inday nun At after matapos ni po Tatay yan, Digong eh. Hindi natin nakita, nagkaroon ng flood control scandal. Nakita ngayon yung ninakaw na pera, maraming nagsalita, maraming nagalit, marami ang patuloy na tumutuligsa. Pero lahat yan, kinakasuhan nila. Ang huling usapan ng Kongreso at Senado, ang gusto nila, extension ni BBM. Extension ng Kongreso. Sabi nila sa mga congressman, eto pera, eto ang proyekto, at huwag kayong matakot dahil ma-extend ang Kongreso, extended si BBM, maligaya na naman ang araw ng mga buhaya sa Kongreso. Di ba? Totoo yun. Totoo. Yung GAA na nangyari, grabe. Talagang sobrang scandal yun. Sobrang laki na nawalang pera. Yung sa PhilHealth, yung mga insertion nila. Sobra yung, alam mo yung power ng pera para bumaligtad ang isang congressman, isang senador, o ang isang politiko. Grabe yan. Cold cash ang bigayan dyan, mga kayon. Hindi yan bank to bank. Kasi pagka bank to bank, medyo mapapaisip ka pa kasi hindi pa totoo eh. Pero pag nilatag yan sa harapan mo, inabot sa'yo yung maleta. Maximum mo 48 million ang laman. Sabi ko sa'yo, milyon ang uusapan dyan. Ha? Milyon ha? Eh kung sa atin 100,000 lang, baka bumaligtad ka na, eh dyan, milyon ang usapan. Kaya talagang, malaking bagay yun.
Malaking bagay yun. Talagang kayang baguhin ang pag-iisip mo niyan. Kayang baguhin ang takbo mo ng political will mo niyan. Kayang baguhin yung pride mo niyan. Kayang baguhin yung prinsipyo mo para sa bayan. Kayang baguhin yung pagkatao mo, yung pag-iisip mo, yung konsensya mo, yung pananampalataya mo. Kayang baguhin ng pera. Panoorin I natin. will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, siraan ko. Wala nang airport. So, Pal yan, pal. Binayaran na ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong Ah. pisong utang nito sa gobyerno ng Pilipinas. If you operate an ABS-CBN, tapos manluloko lang kayo ng tao, mag-swindling kayo, I have to stop you. Agad nang pinatitigil Yeah. ng NTC o ng National Telecommunications Commission ang operasyon ng ABS-CBN. I'll give a warning to Canada maybe next week that they better put that thing out. Ito Or yung I will basura. set sail. Doon sa Canada, ibuhos ko yung basura nila. No? Ibinyahe na po pabalik sa Canada ang tunay-tunalada nilang basura na 6 na taong nakatambak po sa bansa. 6 na taon, Sinisingil ha? ako ng 7 billion na lugi nila. Sabihin mo sa mga putang Maynilad to. ni 5 centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Maynila at Manila Water, hindi na nila sisingilin ng gobyerno. Kung sa bilyong pisong danyo, Gusto ko makita itong mga putang inang mga bilyonaryo na ito. Ito yung sinasabi ni Pulong. Di ba? Ayaw ng mga oligarko na umupo ang mga Duterte dahil pagbabayarin sila sa mga tax na mga utang-utang nila. Kasi sila ngayon ang parang hari di ba? Kaya ayaw na ayaw nila sa mga Duterte. Yun lang yun, mga kayon. Di ba? Walang problema eh. Ito, sabihin ko sa inyo, obedience unlocks difficulties. Sa ibang bansa nga, nakakasunod yung Pinoy. Huwag nyo sabihin hindi. Di ba? Okay, mga OFW ko. Kaway-kaway kayo dyan, mga OFW. I'm sure alam nyo to. Kayo nga sumusunod sa gobyerno ng bansa na pinagtatrabahuhan nyo eh. Di ba? Etong mga to, ng mga mayayaman na nagnenegosyo dito, yung mga oligarko na to, kayang-kaya nila yan. At Ramon, atong ang nga eh. Hanggang ngayon, hindi nahuhuli. Saldi ko. Puta, wag na tayong maglokohan dito. Real talkan lang tayo. Walang samaan ng loob. Di ba? Opinion ko to, channel ko to. Di ko naman kayo inaano. Di ba? Di ko naman pinipilit yung mga viewers ko na maniwala sa akin. Pero isa lang sasabihin ko, mga matatalino to. Real talkan lang tayo rito. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Dahil masakit yan. Unang mag-react, guilty. Nakita niyo yun, si Tatay Digong lang kumalabas sa mga oligarko na yan. Di ba? Pinagmumura niya. O iba, pinagbayan 6 billion, utang ng pal. Di ba? May napanood pa nga ako rito eh. Hindi naman talaga kasalanan ni Tatay Digong kung bakit napasara yung ABS-CBN. Napanood ko sa TikTok eh. Merong magandang explanation. Sinave ko naman pero itakil na lang natin sa susunod. Ang hirap kasi sa mga to, alam mo yun, ayaw nila kay Tatay Digong kasi ito yung taong pilit at may malasakit sa taong bayan. Mas gusto nila yung ganito lang nangyayari. Yung inosente yung taong bayan, yung mga mahihirap, dyan na lang kayo. Huwag na kayong umahon. Okay na kayo dyan. Bibigyan na lang namin kayo ng ayuda. Itong mga mahihirap naman ito, akala nila nakachamba sila, akala nila okay na tong ayuda sa kanila. Hindi nila alam, pansamantala. Hindi natin kailangan ng ayuda rito, mga kayon. Ang kailangan natin, pagbabago sa sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Yun na yun. Kalimutan nyo na yung ayuda na yan. Pagtrabahuhan nyo na lang. Ang problema kasi, kaya tayong silawin yung iba sa ayuda eh. Di ba? Abutan ka ng 5,000, 10,000, yung mga mahihirap, yung mga talagang hindi naman afford makaipon ng 10,000, syempre, pera sa kanila yan, ay kukunin na nila yan. Wala namang problema, kunin nyo yan. Ayuda, pera ng taong bayan yan eh. Pero huwag nyo isesettle yung standards nyo na okay lang, na nakakatanggap kayo ng ayuda, pero yung gobyerno natin, bulok na bulok. May ibubuga pa to pagka si Duterte ang nanalo. Fan bitch, you know, my man! Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.